Paano kung sinabi ko sa'yo na naiisip ka pa niya, pero hindi na siya lalapit? Tahimik siyang nanunood mula sa malayo. Tinutukso ang iyong mga stories, pinagmamasdan ang iyong profile, naglalagi sa mga lumang mensahe. Baka nga nagsusulat siya ng mensahe tapos binubura, paulit-ulit. Pero ipapadala ba niya ang text na iyon? Hindi. At narito kung bakit. Alam mo, ang isipan ng tao ay parang isang digmaan, isang tahimik na laban sa pagitan ng pagnanasa at ego, ng emosyon at kontrol. At ngayon siya ay nahulog sa digmaang iyon. Naaalala ka niya. Nagtatanong siya kung anong ginagawa mo. Pero sa sandaling naisip niyang lumapit, may humaharang sa kanya. Pride, takot, at ang nakakabalisang tanong, paano kung naka-move on na siya? Kasi sa ilalim ng lahat ng iyon, alam niyang ang paglapit ay nangangahulugang pagtaya sa kanyang sariling ego. Nangangahulugang haharapin niya ang posibilidad na ikaw ay naging isang lalaki na hindi na niya kayang kontrolin. At wala siyang kinatatakutan, kundi ang malaman niyang nawala na ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Ito ang katotohanan. Karamihan sa mga tao ay mas gugustuhing magdusa sa katahimikan kaysa aminin na mali sila. Ayaw niyang siya ang unang mag-break. Ayaw niyang magmukhang mahina. Kaya't sa halip naghihintay siya, nanonood, nagtataka, umaasa na ikaw ang mauunang mag-reach out, pero sa sandaling gawin mo iyon, kinumpirma mo ang pinakamalaking kalamangan niya. Ikaw pa rin ang kontrolado ng emosyon niya. At ganoon, nananatili ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Kaya ikaw, nagdadalawang isip. Dapat ko ba siyang i-message? Dapat ko ba siyang tawagan? Baka kailangan lang niya ng isang senyales, hindi. Sa sandaling magpadala ka, nagiging predictable ka, inaasahan, isang alaala na pwede niyang balikan kapag gusto niya. Pero kapag hindi ka lumapit, kapag walang reaksyon, walang pangangailangan, walang kahinaan, doon magsisimulang mag-ikot ang isipan niya. Nakamali ba ako sa kanya? Talaga bang nakalimot na siya sa akin? Talaga ba akong naging kanya? Dito nagkakaroon ng pagbabago, hindi sa mga salita, hindi sa pagmamakaawa, kundi sa katahimikan. Kasi ang pinakamalaking kapangyarihan sa pang-akit ay kontrol. Kontrol sa sarili, sa emosyon, sa mga reaksyon. At kapag natutunan mong mag-kontrol nito, nagiging hindi matitinag ka. Nararamdaman niya ito, nakikita niya ito. At bigla nagbabaliktad ang mga papel. Bigla siya na ang nakakaranas ng pagdududa. Bigla siya na ang tinatamaan ng pagsisisi. Kaya itanong mo sa sarili mo, handa ka na bang bawiin ang kontrol? Tapos na ba ang paghahabol sa mga multo? Kung oo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at mag-comment sa ibaba. Kontrolado ko ang aking emosyon, hindi siya. Ngayon, magsimula tayo. 1. Ang realidad ng kanyang katahimikan, akala mo hindi siya nagmamalasakit, na nakalimot na siya nang walang kahirap-hirap habang ikaw ay naiwan at nagtatangkang buuin ang mga piraso. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang kanyang katahimikan ay hindi pag-aalala. Ito ay isang estratehiya. Hindi siya lumalapit, hindi dahil nakalimutan ka na niya, kundi dahil hindi na niya kailangang gawin iyon. Nagtataya siya sa katotohanan na balang araw, ikaw ang unang magbe-break. Alam niya kung paano gumagana ang laro. Alam niyang karamihan sa mga lalaki ay hindi kayang harapin ang kawalan ng kasiguraduhan. Hindi kayang hindi malaman, hindi kayang tiisin ang emptiness na sumunod sa isang sirang koneksyon. At iyon ang dahilan kung bakit siya nananatiling tahimik. Alam mo, ang mga emosyon ay kapangyarihan. Ang taong mas nakakaranas ay siyang mas dumaranas. Ang unang lumapit ay siyang mawawala ang kalamangan. Kaya't siya ay naghihintay, nanonood. Siya, hinahayaan niyang gawin ng oras ang trabaho para sa kanya. Tiwala na balang araw susuko ang iyong emosyon. Na balang araw, hahanap-hanapin mo ang kanyang presensya, kaya't magpapadala ka. At kapag ginawa mo iyon, siya ang mananalo. Dahil sa sandaling magpadala ka ng mensahe, sa sandaling itanong mo kung kumusta na siya, sa sandaling subukan mong buhayin muli ang isang bagay na patay na, kinumpirma mo ang eksaktong hinala niya na siya pa rin ang nasa isipan mo, na siya pa rin ang may kontrol sa'yo, na hindi niya kailangang manghabol dahil palagi ka ring babalik mag-isa. Pero ano ang mangyayari kapag hindi mo ginawa iyon? Kapag hindi ka nag-text,
Kapag hindi mo tiningnan ang kanyang social media, kapag hindi mo siya binigyan ng kahit anong pahiwatig na naghihintay ka, papasok ang pagdududa. Sa una, maaring isipin niyang matigas ka lang. Pero habang tumatagal, ang mga araw at nagiging linggo, magsisimulang mag-alinlangan ang kanyang tiwala. Bakit hindi siya nag-reach out? Pinalitan ba ako niya? Nalaman ba niya ang halaga niya? Talaga bang nawala ko siya? Dito nagaganap ang pagbabago. Kapag ang iyong katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa kahit anong salita. Dahil bigla, hindi na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Bigla, siya na ang nagdududa. At bigla, ang realidad ng iyong pagkawala ay nagsisimula ng tumama sa kanya. Pero gagana lang ito kung ikaw ay magpapatuloy, kung tatanggihan mong mag-break, kung hahayaan mong siya ang mag-isip sa kanyang sariling katahimikan at magtaka kung bakit hindi ka nang huhabol tulad ng ibang lalaki na kilala niya. Kung magiging ikaw ang eksepsyon, ang lalaking hindi kailangang ng kanyang pagpapahalaga. Dahil ang tunay na lakas ay hindi malakas, hindi desperado, hindi impulsive. Ang tunay na lakas ay tahimik, kontrolado, hindi matitinag. At kapag natutunan mong gawin iyon, mararamdaman niya ito. Kung tapos ka na sa pagiging puppet sa laro ng iba, kung handa ka ng tumayo ng matatag, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang katahimikan ko ay ang aking kapangyarihan. Bakit ang paghabol ay nagpapalayo lang sa kanya? Akala mo kung ipaliwanag mo lang ang sarili mo, kung ipaalala mo lang sa kanya kung ano ang meron kayo, makikita niya ang liwanag at babalik siya. Hindi. Hindi ganito ang takbo ng mga bagay. Habang mas naghahabol ka, mas bumababa ang halaga mo sa kanya. Habang mas pinipilit mong ibalik siya, mas mabilis siyang tatakbo. Kasi ang desperasyon ay nakakatalo. Ito ay nagsisilibing palatandaan ng insecurity. Ipinapakita nito sa kanya na hindi mo nakikita ang sarili mo bilang isang premyo, siya ang nakikita mong premyo. At sa sandaling maisip niya iyon, nawawala ang respeto niya sa iyo. Ito ay kalikasan ng tao. Hindi natin pinapahalagahan ang mga bagay na libre o madaling makuha. Hindi natin hinahanap ang laging available. Hinahabol natin ang mga bagay na parang hindi natin kayang abutin. At ngayon, kung ito man ay napapansin mo o hindi, tinuturuan mo siya kung paano ka tratuhin. Sa bawat pagkakataon na mag-double text ka, sa bawat pagkakataon na ipaalala mo sa kanya ang magagandang alaala, sa bawat pagkakataon na ikaw ang unang lumapit. Pinapalakas mo ang isang simpleng katotohanan sa kanyang isipan. Ikaw ay isang opsyon, hindi isang prioridad. Maaring akala mo ikaw ay persistent na ipinaglalaban mo ang pag-ibig. Pero ang totoo, ang ginagawa mo ay tinatanggal ang lahat ng misteryo, lahat ng hamon, lahat ng atraksyon. Binibigyan mo siya ng kasiguraduhan, at ang kasiguraduhan ay pumatay sa pagnanasa. Isipin mo ito. Ano ang nangyayari kapag nanood ka ng pelikula kung saan alam mo na ang pagtatapos? Nakakaboring, predictable, madaling kalimutan, parehong prinsipyo ang naangkop dito. Pero kapag nawala ka, kapag tumigil ka sa paghahabol, kapag tuluyan mo siyang iniwan, doon magsisimulang magtrabaho ang isipan niya laban sa kanya. Nasaan siya? Bakit hindi siya lumalapit? Nakakamali ba ako sa kanya? Nagkamali ba ako? Ang iyong pagkawala ay lumilikha ng espasyo at ang espasyo ay lumilikha ng kawalan ng kasiguraduhan. Bigla, hindi na siya may emotional safety net. Bigla siya na ang magtatanong, siya na ang mag-o-overthink, siya na ang makakaranas ng discomfort ng hindi pagkakaalam. At ang discomfort na iyon ang nag-uudyok sa mga tao na kumilos. Dahil narito ang matinding katotohanan, walang nakakalimot sa isang tao na tunay na mahalaga. Kung nakita niya talaga ang halaga mo, hindi ka sana niya pinakawalan. Pero kung hindi niya nakita, ibig sabihin, hindi sapat ang halaga mo sa kanyang mga mata. Ano ang gagawin mo? Itaas ang iyong halaga. I-rebuild ang sarili mo sa isang tao na pagsisisihan niyang mawala. Pero mangyayari lang yon kung bibitawan mo siya. Kung titigil ka sa paghahabol. Kung titigil ka sa pagpapilit na buhayin ang isang koneksyon na patay na. Dahil ang mga tunay na lalaki, hindi sila nagmamakaawa, hindi sila humihingi, hindi sila naghahabol. Uurong sila, magfo-focus sila sa kanilang sarili at sa paggawa ng mga iyon,
nababago nila ang buong kapangyarihan. Kung tapos ka na sa pag-ikot ng paikot-ikot, kung handa ka nang maging ikaw ang habulin, nila, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Hindi ako naghahabol, ako ay inaakit. 3. Mastery ng emosyon. Bakit nahihirapan siya sa isang lalaking kontrolado? Ang sarili, napansin mo ba kung paano ang mga lalaking hindi masyadong nagpapakita ng pagpapahalaga ay palaging may pinakamalaking atensyon? Yung mga hindi sobra mag-react, hindi naghahabol, hindi hinahayaan ang emosyon nila na magdikta ng kanilang mga aksyon. Iba ang galaw nila at dahil dito, hawak nila ang kapangyarihan. Hindi ito swerte, hindi ito isang lihim na formula. Ito ay kontrol. Ang lalaki na may kontrol sa kanyang emosyon ay may kontrol sa sitwasyon. Ang lalaki na walang kontrol, yung magre-react dahil sa takot, dahil sa desperasyon, dahil sa kalungkutan, nagmumukhang mahina, nawawala ang kanyang edge, naging hindi na siya matatag sa mga maling paraan dahil hindi nire-respeto ng mga babae ang isang lalaking emosyonal na hindi stable. Hindi nila pinapahalagahan ng isang lalaking nagpapabaya sa kanyang mga nararamdaman at nagiging basehan ng kanyang mga kilos. Akala mo ba iniwan ka niya dahil hindi ka na niya mahal? Hindi. Iniwan ka niya dahil hindi na siya nakakaramdam ng atraksyon sa'yo. Nakita niya ang iyong emosyonal na reaksyon, ang patuloy mong pangangailangan ng reassurance, ang takot mong mawala siya, at ang takot na iyon ay naging nakakainis. Hindi niya gustong maging iyong emotional center. Gusto niyang ma-attract sa iyong lakas, sa iyong presensya, sa iyong katatagan, sa iyong kakayahang harapin ang buhay nang hindi bumabagsak. Dahil sa ilalim ng lahat ng iyon, ang atraksyon ay biological. Ang mga babae ay nakawired na maghanap ng mga lalaki na nagbibigay ng emosyonal na katatagan. Hindi yung mga lalaking bumabagsak sa ilalim ng pressure. Hindi yung mga lalaking nagmamakaawa, humihingi o nalulumbay kapag hindi ayon sa gusto nila. Kundi yung mga lalaking kayang mag-take ng hit, tumayo ng matatag at magpatuloy. Kaya kung ikaw ay nakaupo doon, nag-o-overthink, sobra ang pag-iisip, paulit-ulit na nire-replay ang mga usapan sa iyong ulo, huminto ka. Ang bawat segundo na ginugol mo sa pagka-stuck sa emosyon ay isang segundo na nawawala ang kontrol mo. At habang nawawala ang kontrol mo, mas nagiging hindi ka kaakit-akit. Kailangan mong maging katahimikan sa gitna ng bagyo. Isang lalaking hindi tinatablan ng katahimikan. Isang lalaking hindi kailangang pilitin ang anumang bagay dahil naiintindihan niyang siya ang premyo. At kapag naging ganun ka, mararamdaman ito ng mga tao. Mararamdaman niya ito at marirealize niyang may isang bagay na nakakatakot sa kanya. Hindi mo siya kailangan at iyon ang nagpapalakas sa iyo. Kung handa ka nang bawiin ang kontrol, kung tapos ka na sa pagpapahina ng emosyon, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ako ang may kontrol sa aking emosyon, hindi sila ang may kontrol sa akin. 4. Ang kapangyarihan ng misteryo. Paano mo siya magpapaisip tungkol sa iyo ang pagiging predictable ay pumapatay sa atraksyon? Ang misteryo ang nagpapalakas nito. Ngayon, akala niya alam na niya ang lahat tungkol sa iyo. Naniniwala siyang nauunawaan niya kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang iniisip mo, at kung ano ang susunod mong gagawin. At ang kasiguraduhang iyon, iyan ang nagpaparamdam sa kanya ng komportable. Kaya't hindi siya lumalapit. Pero ano ang mangyayari kapag naging unpredictable ka? Kapag tumigil ka sa pagpo-post tungkol sa iyong emosyon, kapag hindi mo na siya sinusundan sa social media, kapag hindi mo na siya nire-reactan ayon sa inaasahan niya, pumasok ang pagdududa sa kanyang isipan. Magsisimula siyang magtanong sa sarili, bakit hindi siya lumalapit? May bago na ba siyang kasama? Mas masaya ba siya nang wala ako? Ang kawalan ng kasiguraduhan ang nagpapalakas ng kanyang pagka-curious. Ang pagka-curious na iyon ang mag-uudyok sa kanya na pag-isipan muli ang lahat ng bagay. Dahil narito ang isang psychological na katotohanan. Pinapahalagahan ng mga tao ang mga bagay na hindi nila ganap na nauunawaan. Sa sandaling magpahinga ka at maging mahirap basahin, hindi ka na isang tapos na libro.
Nagiging isang puzzle ka. Isang puzzle na bigla niyang gustong lutasin. At dito bumabagsak ang karamihan sa mga lalaki. Akala nila kung maglalaho lang sila, dadalhan sila ng babae ng pagtakbo. Pero hindi lang ito tungkol sa pagiging tahimik. Ito ay tungkol sa pagiging isang lalaking hindi na siya makakapasok. Hindi lang sa pisikal kundi sa mental, emosyonal at enerhiyang aspeto. Hindi niya dapat alam kung ano ang iniisip mo. Hindi niya dapat alam kung anong nararamdaman mo. Hindi niya dapat alam kung gusto mo pa ba siya. Dahil sa sandaling malaman niya ito, mawawala na ang misteryo. At kapag nawala ang misteryo, ang atraksyon ay magsisimulang humina. Kaya't itigil mo na ang pagbibigay sa kanya ng bintana sa iyong buhay. Itigil mong gawing madali para sa kanya na mag-monitor sa iyo. Hayaan mo siyang magtaka, hayaan mo siyang magduda, hayaan mo siyang magtanong. Dahil kapag ginawa niya iyon, doon siya magsisimulang lumapit. Doon siya magsisimulang magsisi. Doon siya magsisimulang mapagtanto na baka nawala ka na sa kanya magpakailanman. Kung handa ka nang tumigil sa pagiging predictable, kung handa ka nang maging lalaking hindi niya kayang intindihin, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at mag-comment sa ibaba. Ako ang misteryo na hindi niya malulutas. Find ka pagbabalik ng iyong halaga. Ang sining ng pagpapabuti ng sarili. Gusto mo bang magsisi siya na iniwan ka? Gusto mong ganap na baguhin ang kapangyarihan? Kung ganoon, itigil mo na ang pag-iisip tungkol sa kanya at magsimulang ibalik ang iyong sarili. Dahil narito ang katotohanan, hindi ang mga salita mo ang binabantayan niya, kundi ang mga aksyon mo. Tinitingnan niya kung babagsak ka nang wala siya o kung babangon ka nang wala siya. At sa ngayon kung hindi mo man ito namamalayan, ikaw ay nasa isang sangandaan. Ang isang daan ay patungo sa pagka-obses, sa sobrang pagsusuri, sa paghihintay at pag-asa na babalik siya. Ang isa pang daan, patungo ito sa pagbabago, sa pagiging isang bersyon ng sarili mo na hindi na nagmamagaling kung lalapit siya o hindi dahil sobrang abala ka sa tagumpay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa pagsisisi. Hindi ang pagsisisi ay nagmumula sa pagkakita sa iyo na nagdurusa. Ang pagsisisi ay nagmumula sa pagkakita sa iyo na umuunlad. Kapag nakita niyang umaangat ka, ang iyong katawan ay bumubuti. Ang iyong kumpiyansa ay tumataas. Ang iyong pamumuhay ay lumalawak. Doon magsisimula ang pagsisisi. Hindi dahil sinusubukan mong magpahanga sa kanya, kundi dahil nare-realize niyang wala na siyang access sa lalaking naging ikaw. At dito nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Gusto nila ng paghihiganti. Gusto nilang patunayan ng isang punto. Pero hindi ka magbabago para sa kanya. Magbabago ka para sa iyo. Dahil ang layunin ay hindi para maibalik siya. Ang layunin ay maging lalaking hindi niya kayang palitan. Kaya, ano ang ginagawa mo ngayon? Nasa nakaraan ka pa ba inuuliti ang mga lumang alaala? O nasa gym ka, binubuo ang iyong katawan? Nag-i-scroll ka ba sa social media niya, umaasang makakita ng palatandaan? O nagtatrabaho ka sa iyong mga finances, ina-secure ang iyong kinabukasan? Naghihintay ka ba ng validation? O gumagawa ka ng buhay na sobrang makapangyarihan, sobrang fulfilling, na ang pagkawala niya ay isang malayong alaala na lang? Dahil narito ang realidad, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi salita, kundi tagumpay. At kapag nakita niyang iyon, mauunawaan niya, huli na ang lalaking iniwan niya ay hindi na umiiral. Kung handa ka nang mag-evolve at maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo, kung tapos ka na sa pamumuhay sa nakaraan, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Hindi ako tumitingin pabalik, nag-level up ako. Sunang psychological trigger. Paano mo siya pagsisisihin sa pagkawala? Mo gusto mo bang malaman ang eksaktong sandali kung kailan magsisisi siya na iniwan ka? Hindi ito kapag nag-text ka sa kanya. Hindi ito kapag sinubukan mong patunayan ang iyong halaga. Ito ay kapag na-realize niyang wala na siyang kapangyarihan sa iyo. Dahil narito ang katotohanan, ang mga tao ay hindi nagsisisi sa pagkawala ng isang tao na gusto pa sila. Nagsisisi sila sa pagkawala ng isang tao na naka-move on na nang wala sila. Ngayon, inaakala niyang iniisip mo pa siya.
na binabantayan mo pa siya, naghihintay, umaasa na babalik siya. At hanggat naniniwala siya dito, nararamdaman niyang ligtas siya, komportable at may kontrol. Pero sa sandaling maramdaman niyang may pagbabago, sa sandaling magising siyang wala na siya sa isipan mo, sa puso mo, sa buhay mo, doon magsisimula ang pagsisisi. Dahil ngayon, hindi na siya ang nagre-reject sa'yo. Ikaw na ang nagre-reject sa kanya. Minsan hindi halata pero malakas. Ang paraan ng hindi mo na pagpapakita ng interes. Ang paraan ng hindi ka na nagre-react. Ang paraan ng pagdadala mo sa sarili mo na parang isang tao na sobrang nakatutok sa kanyang sariling pag-unlad kaya't hindi na naaapektuhan ng nakaraan. Mararamdaman niya ito at maguguluhan siya. Dahil ngayon, kailangan niyang tanungin ang sarili, nagkamali ba ako? Mas magaling pala siya kaysa sa akala ko. At narito, kung paano ang psychology ay nagiging favorable para sa iyo. Ang utak ng tao ay ayaw sa kawalan ng kasiguraduhan. Sa sandaling magsimulang magtanong siya, kailangan niya ng sagot. Doon siya magsisimulang mag-check sa iyo, babantayan ang mga stories mo, magtatanong sa mga kaibigan mo tungkol sa iyo, maghahanap ng dahilan para makipag-ugnayan muli. Pero sa puntong iyon, hindi mo na siya kailangan dahil sobrang abala ka na sa pagiging lalaking hindi niya akalaing magiging ikaw. Kaya kalimutan mo na ang paghihiganti. Kalimutan mo na ang pagpapagalit sa kanya. Kalimutan mo na ang pagpaparamdam ng pagsisisi. Maglaho ka lang, mag-level up, maging isang tao na hindi na niya maaabot muli. Dahil ito lang ang paraan para magsisi siya ng tunay sa pagkawala mo. Hindi sa pagpapabalik sa kanya, kundi sa pagiging isang tao na hindi na siya makakapasok ulit. Kung tapos ka na maging backup plan ng iba, kung handa ka nang maging irreplaceable, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ako ang lalaking nakawala. Fast film ang huling pagsubok. Kung nag-aalaga ka pa, hindi ka pa. Naka-move on, maging totoo tayo. Sa ngayon, iniisip mo pa kung lalapit pa siya sa iyo. Umaasa pa na balang araw, marirealize niyang ano ang nawala sa kanya at babalik siya. Pero iyon na, ang huling pagsubok dahil ang katotohanan ay kung nagmamalasakit ka pa, kung nagsisisi siya sa pagkawala mo, hindi ka pa talaga naka-move on. Tingnan mo, ang tunay na pagtanggi ay hindi ang magkunwaring hindi mo siya care. Ang ibig sabihin ng hindi care ay hindi mo talaga siya pinapansin. Ito ay ang magising isang araw at mapagtanto na isa na lang siyang tao. Isang alaala, isang leksyon, walang galit, walang lungkot, walang mga naiwan na kaisipan, walang malasakit. At dito nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki. Ginagawa nila ang lahat ng tama. Nagsi-silence sila, nakatuon sila sa kanilang sarili. Nagle-level up sila pero sa kabila ng lahat, deep down, nanonood pa rin sila. Naghihintay pa rin, umaasa pa rin. At ang pag-asa na yan ang nagpapahinto sa kanila. Dahil ang pag-asa ay attachment. At ang attachment ay ugat ng paghihirap, binabantayan kanya. Kaya kung nagsisisi siya sa pagkawala mo, hindi na mahalaga. Kung lalapit siya muli, huli na. Dahil kapag talagang naka-move on ka na, hindi mo na kailangan ng closure. Hindi mo na kailangan ng validation. Hindi mo na kailangan na magsisi siya sa anuman. Wala na siyang halaga. Ironically, iyon na ang oras na mararamdaman niya ito ng pinakamalakas. Dahil walang mas malakas kaysa sa isang lalaking ganap, walang pag-aalinlangan at malaya. Kaya itanong mo sa sarili mo, talagang binibitawan mo na ba o naghihintay ka lang ng reaksyon? Dahil kung patuloy ka pa ring tinitingnan, patuloy na nag-iisip, patuloy na umaasa, nakapagtali ka pa rin. At ang tanging paraan para makalaya ay bitawan mo ng buo. Kung handa ka ng bitawan ang nakaraan, kung tapos ka na sa paghihintay sa isang multo, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Binitawan ko na ang hindi na nakakatulong sa akin. 8. Bakit binabantayan ka niya pero hindi siya makalapit? Baka hindi mo siya nakikita, pero naroroon siya, nagmamasid, tinitingnan, nagtataka. Pero kahit gaano man siya kagustong makipag-ugnayan, hindi siya lalapit. At heto kung bakit. Dahil kung gagawin niya iyon, nanganganib niyang ma-confirm ang pinakamalaking takot niya na wala na siyang kontrol sa iyo. Ngayon, naglalaro siya ng isang tahimik na laro.
Gusto niyang malaman kung ikaw pa rin ba ang lalaking iniwan niya, kung naghihintay ka pa rin umaasa at emosyonal na nakatali pa rin sa kanya. At habang hindi siya lumalapit, hindi niya kailangang harapin ang katotohanan. Pero deep down, nagsisimula na siyang makaramdam ng isang bagay. Nararamdaman niya ang pagbabago, nararamdaman niya ang iyong pagkawala. At hindi lang ito tungkol sa mga salita mo. Ito ay ang iyong enerhiya, ang kawalan ng reaksyon, ang katotohanan na hindi ka na umiikot sa paligid niya. Ang katotohanan na nawawala na siya sa bersyon mo na dati siyang ipinagmamalaki. Kaya siya nagmamasid. Hindi dahil gusto niyang bumalik, kundi dahil gusto niyang makita kung ikaw pa ba ay abot kamay pa. Pero kapag nakita niyang hindi na ikaw ay nakadetach, nag-evolve at naka-move on na, doon na magsisimula ang panic. Dahil ngayon, nare-realize niya ikaw pala ang nawala, ang kanyang katahimikan. Hindi iyon kawalan ng malasakit, takot iyon. Takot na harapin ang katotohanan na nawala siya sa isang mahalagang tao. Takot na makita kang magtagumpay nang wala siya. Takot na aminin na siya ang nagkamali, kaya hindi siya lalapit. Hindi papayagan ng kanyang ego. At kahit pa siya lumapit, hindi iyon para sa pag-ibig. Para iyon sa validation. Isang pagsubok kung may kontrol pa siya. Isang pagsubok kung may epekto pa siya sa iyo. At kung mangyari man iyon, hindi mo na siya aalalahanin dahil sa mga panahong iyon, ikaw ay sobrang ahead na at wala nang ibig sabihin ang presensya niya. Kung tapos ka na sa paghihintay sa mga multo, kung tapos ka na sa pangangailangan ng closure, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang kanyang katahimikan ay hindi ko problema. Daig na, ang pinakamataas na stoic mindset. Hindi siya ang premyo, ikaw ang premyo sa isang punto. Kailangan mong itanong sa sarili mo, bakit ko siya hinahabol noon? Dahil sa sandaling makita mong ikaw ang premyo, magbabago ang lahat. Isipin mo, bakit siya may ganong kapangyarihan sa iyo? Bakit napakahalaga ng opinyon niya sa iyo? Bakit hinayaan mong makaapekto ang kanyang pagkawala sa iyong pagpapahalaga sa sarili? Ang sagot ay simple. Inisip mong siya ang premyo. Habang inisip mong siya ang premyo, ikaw ang palaging hahabol, palaging maghihintay, palaging magsasakripisyo. Pero magtatapos na iyan ngayon. Ang mga Stoic ay may isang bagay na naintindihan ng mas mabuti kaysa sa iba. Ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng iba kundi ikaw lang, hindi ng kanya, hindi ng lipunan, hindi ng panlabas na validation. Sa sandaling maisabuhay mo ang katotohanan iyon, magiging hindi matitinag ka. Dahil kapag tunay mong naniniwala na ikaw ang premyo, titigil ka na sa paghahabol. Titigil ka na sa paghahanap ng pag-apruba. Titigil ka na sa pagkakabit ng iyong halaga sa kung ang isang tao ay mananatili o aalis. Lilisan ka ng walang takot. Magde-detach ka ng walang pag-aalinlangan. At sa paggawa mo nito, magiging ikaw ang eksaktong bagay na hindi niya akalain na magiging ikaw. Isang lalaking hindi niya kayang kontrolin. Isang lalaking hindi niya kayang manipulahin, isang lalaking hindi niya kayang palitan. Ang ironya, diyan magsisimula ang mga tao sa paghabol sa iyo. Bakit? Dahil hindi hinahabol ng mga tao ang mga desperado. Hinihila nila ang mga bagay na mahirap makuha, mahalaga at hindi nila kayang maabot. Pero sa oras na iyon, hindi na iyon mahalaga. Kapag na-master mo na ang Stoic mindset, kapag nakapagbuo ka ng buhay na napakatatag, na wala ng pagkawala ang makakatibag dito, maiintindihan mo ang katotohanan. Hindi siya ang premyo. Ikaw. Ikaw palagi. Kung handa ka nang pumasok sa iyong kapangyarihan, kung tapos ka na sa paglalagay ng ibang tao sa pedestal, pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at mag-comment sa ibaba, ako ang premyo. At tandaan, ang isang stoic na lalaki ay hindi humahabol. Siya ay umaakit. Hindi siya namamanhik, siya ay nagbuo. Hindi siya naghihintay, siya ay sumusulong. Maging matatag, mag-focus, at huwag kalimutan ang iyong halaga. Sa huli, hindi tungkol sa kanya. Hindi kailanman tungkol sa kanya. Tungkol ito sa iyo. Kung paano mo nakikita ang iyong sarili, kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili, kung paano ka tumutugon sa buhay kapag hindi ayon sa plano. Iyon ang nagtatakda sa iyo. Hindi ang breakup. Hindi ang nawalang koneksyon. Hindi kung magsisisi man siya sa pagkawala sa iyo.
Dahil ang katotohanan, hindi mo kailangan ng closure, hindi mo kailangan ng validation, hindi mo kailangan malaman kung naiisip ka pa niya, kung nagsisisi siya sa pag-alis, o kung makikipag-ugnayan pa siya. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay nabuo mo ang iyong sarili bilang isang lalaking hindi na kailangang maghanap ng mga sagot. Isang lalaking sobrang nakafocus sa kanyang landas para lumingon pabalik. Hindi lang ito tungkol sa isang babae. Ito ay tungkol sa bawat relasyon, bawat hamon, bawat sandali kung saan sinusubok ka ng buhay. May dalawang pagpipilian ka. Papayagan mo ba itong sirain ka o hahayaan mo itong magpatibay sa iyo? At ang lalaking magwawagi sa huli ay ang lalaking pipiliing magtayo. Kaya anong susunod mong hakbang? Maghihintay ka pa ba sa mga multo o babangon ka mag-evolve at papasok sa iyong kapangyarihan? Kung handa ka ng iwan ng nakaraan at yakapin ang hinaharap, pindutin ang like button. Mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Pinipili ko ang lakas kaysa sa attachment. Ito si Marcus Aurelius Tagalog, manatiling disiplinado, mag-focus at pinakamahalaga, manatiling kontrolado.